magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Isang mapagpalayang Martes ng gabi pong muli sa inyong lahat, mga kapatid, June 26. At syempre po, live na live po kami dumarating sa inyo dito sa Juicy. At syempre magkakasama kami ni na IC Mendoza, ang napapanahong direktor, Joey Reyes. Of course, Shalala. At ang aming prinsesa dito ngayon, namnamin mo na ang upuan mo. Ivani! Andyan na siya. May upo pa bang iba dyan? Ayun na. Nandyan na siya. At syempre mga kapatid, sa inyo mong katanungan kung anong ating tututukan, narito po ang ating Juicy Headlines. Siguradong bigatin ang mga pasabog ng gabi dahil naglalakihan ang mga isyong ihahatid ngayong nag-iinit na Martes dito lang sa Juicy. Derek Ramsey makikipagbalikan nga ba kay Solen Yusaf at hindi kay Angelica Panganiban? Megastar Sharon Cuneta, pinasaya ang mga tagahanga sa abroad. Kapatid Hunk Daniel Matsunaga, may pag-asa pa nga bang maging sila muli ni Heart Evangelista? Magkapatid na Tony at Alex Gonzaga, balik Pinas. Iba't ibang issue sa kanila, sasagutin. Aramina, mas lalong na insulto sa public apology ng kapatid na si Christine Reyes. Batikang direktor na Mario O'Hara, pumanaw na. Pagle-level up ng relasyong Phil Young husband at Angel Locsin, may katotohanan nga ba? At Rian Ramos, nagsalita na sa issue ng parinigan sa pagitan nila ni DJ Angelicopter. Tunay na estado ng relasyon kay Casey Montero, itinitalye. May init. Pero sa pagbabalik ng Juicy po mga kapatid, ako ay may baon direct. Kasi sa pinakamahabang panahon, hindi kami nag-uusap ni Tita Amalia Fuentes. And then? Hindi kami nabibigyan ng pagkakataon na magkakwentuhan. Kagabi, kanina, bago ako pumunta rito, ay nagkaroon ako ng sorpresa ng aking buhay. Hindi ko kilala ang numero ng aking damputin. Christy, Tita Nena mo ito. Para sa isang movie queen na magpakilala sa'yo na ang Tita Nena mo ito, malambot agad ang dating sa'yo nun. So, kung saan-saan subuot ang aming kwentuhan, marami kaming pinag-usapan tungkol noon at ngayon. Hanggang sa dumating doon sa kanyang paninindigan tungkol sa naganap sa paparazzi nung Sabado ng tanghali. Anong sinabi naman? Kung si Tita Nena Direk ay isang lalaki, kabog niya ang lahat ng lalaking walang paninindigan. Lagi siyang merong stand. At ang kanyang stand, ako'y pinanood ko talaga yan. At wala akong nakitang pambabastos na ginawa ng programa at ng mga co-hosts ni Rufa Gutierrez. Yun ang kanyang stand. Yun lang. Walang labis, walang kulang. Yes. And si Tita Nena lagi nanonood sa atin, lagi nagte-text, of Oo, course. sabi nga niya. Kaya sabi ko salamat po Hello, sa Tita Nena. Kilala si Tita Nena. Oo, Yes, na. mabait yan si Tita Nena. Ang sarap niyang Okay. kausap. At saka, ano siya direct, maluwag sa pagbibigay ng komplemento. Correct. Hindi maramot. Diba? Okay. At dahil dyan, ito naman more good news. Dahil mga ka-freshness, si Megastar nagpasaya na kanyang matagahanga. And of course, ang magkapatid, I'm sorry, Divine, Alex, magbalik na. Si Tony Gonzaga. Nagbalik na from the States. Manonood mo ka-freshness ang juicy good news. Watch this. Megastar Sharon Cuneta, pinasaya ang mga tagahanga abroad. Matapos ang matagumpay na concert sa Canada, balik Pinas at back to work na raw ang Megastar. Back to taping na, back to work na, syempre. Nanonood lagi ng siya. Yun nga, nagpapasalamat ako sa inyo kasi ang dami kong feedback na nakukuha na positibo na parang they love the show because it has meaning and it inspires them and that's really my aim. So, yan ang pinaghihirapan namin ng staff ko at crew. So, salamat po sa inyong panonood. Sana dumami pa tayo. Magiging busy man si Sharon sa mga susunod na araw, hindi naman daw niya kakalimutang ipagdasal ang patuloy na pagkakabuti ng kalagayan ng hari ng komedya. I love him not only as Dolphy but as somebody who has really always been a friend to me. Yung sa lowest moments ko sa showbiz no mga bata pa ako siya yung nagde-defend sa akin for no reason. So mahal na mahal ko siya, tsaka hindi kompleto ang showbiz pag wala siya. So when lagi ako nagmo-monitor ng condition niya, nung nalaman ko na medyo nagre-respond siya sa treatment, parang gusto kong tumbling sa tuwa. So I keep tweeting lang everybody to please, kasi the power of prayer talaga, you cannot talagang discount that So kung sabay-sabay tayong magdadasal, napakalakas nun. Magkapatid na Alex at Tony Gonzaga umuwi na rin. Dahil
dito sa tour na to, natutunan namin ang kapatid ko na gusto namin mag-travel every year together. Yun, kasi masaya kami together. Masaya eh, syempre kapatid ko yan, tsaka family ko yan. And we see to it talaga na as much as possible, kung hindi kaya every year, yung once every 2 years, makapagbakasyon yung buong family. Ilang linggo ring nawala ang magkapatid na Alex at Tony na nagbakasyon naman sa Amerika. Pero ang kapamilya star na si Tony, hindi pa rin ligtas sa intriga. Advance honeymoon nga ba ang pagpunta nila ng karelasyong si Paul Soriano doon? First time namin magkita abroad na hindi na actually together with our families, respective families. And it was okay kasi it was different. It was something new for us na magkasama sa ibang bansa. Hindi naman to honeymoon. Hindi, naku po, malayo pa yun. Hindi pwede. Samantalang si Alex, may kakaibang kwento naman tungkol sa naging karanasan nilang dalawang magkapatid. Pinakamaganda talaga yung New York kasi na-travel talaga namin, na tour talaga namin. Kaso, ano lang siya, sobrang init niya. Mas mainit siya sa Philippines. Yun lang. So, nung first day, naka-porma kami ng kapatid ko. Nagkamali kami ng porma. Naglapot kami. So, yun. Yeah, my sister. Look at my sister. Nag-bonding kami niyan. Kinikwento ko yung naglapot tayo sa New York. Ang ganda-ganda ng mga outfit namin. Welcome home, mga kapatid! Siguradong happy na naman ang buong showbiz sa inyong pagbabalik. Okay, as you can see mga ka-fresh na si Alex Gonzaga po ay pagod na pagod. Pwede pwede mag-komento dyan. Alex, huwag ka magpapabidyong ganyan. Hindi ka nagiging natatabi. Huwag kang bagong Matatay ang tres ng kanyang generasyon na mukhang galing laba. Kung ba, nagliwalay sila dahil mukhang OFW sa Pero si Sharon, of course, mula sa Canada, talagang pagbaba ni Sharon, mega talaga eh. Alam mo yun? Nakahayos. Tony, naka-shave. In character, pareho lang din. Parang magkaiba lang ng palengke ang pinasyalan nila. In character nga si Alex kasi babaeng hampas lupa. Bagong ganyan yun, di ba? Nakakaloka. Baka nag-internalize kasi bukas, I think may call time siya para sa kanyang soap, Enchanted Yes. Garden. Ay-appin siya doon, baka... Ano ba sa Erong Garden? Hindi ko alam. Ano, ini-invite na pala? Ini-invite niya na na-aapi siya. Hindi, direct, isa siyang lupad. O hindi, pero Alex, namimiss ka namin. Okay, hinihintay ka na namin dito. Ewan ko lang kung kay Divine, hindi galing sa ilong yun. Mainit na Alex para sa'yo. Ito, Okay, dahil Joanna. meron pa tayong mga Yes. kaganapan. Tuloy-tuloy pa rin ang mga chikahan natin dito. Correct. Bonggahan. So, meron naman sa mga manunulat natin ngayon ang Express Chika. Okay. Pinakamalalaking pasabog sa tabloids, maririnig na! Isabel Oli pahinga muna sa trabaho habang nagluluksa. Yan naman ang mainit na topic sa PSN mula kay Sol Gorgonio. Ilang araw pa lamang mula ng pumanaw ang ama ng Kapuso star na si Isabel Oli, kaya naman nagpaalam daw ang aktres na pansamantala munang hindi magte-taping. Sa ngayon ay mas gusto raw ng aktres na makasama ang pamilya. Mainit din pinag-uusapan ngayon ang headline sa PM ni Emmy Abuan dahil si Derek Ramsey makikipagbalikan daw kay Solen Yusaf at hindi kay Angelica Panganiban. Matagal ding naging magkarelasyon sina Solen at Derek, kaya hindi naman kinwestiyon ang pagiging close nila. Pero ang tanong, tanggapin kaya siya muli ng Kapuso actress? At papayag kaya si Angelica na matuloy ito? At pinakamainit na issue ngayong Martes, Aramina lalong na insulto sa pag-public apology ni Christine Reyes. Mula sa panulat ni Vinya Vivar ng Bulgar, isang public apology ang ginawa ni Christine Reyes noong linggo para sa kapatid niya si Aramina. Pero tila hindi naman ito nagustuhan ng kanyang ate dahil wala pa rin daw siyang nararamdamang sinseridad mula sa nakakabatang kapatid. Okay, so ang tututukan natin yung pinakahuli nating balita tungkol Yes. kay Ara at kay Christine. Kanina po mga kapatid ay naging panauhin namin sa Radyo 5 sa 92.3 News FM at Action TV 41 si Ara sa pamagitan ng live phone patch. At ilan lamang po ito sa kabuuan, ilang bahagi lamang po ito sa kanyang pinalabas na opisyal na pahayag tungkol sa pagtanggap niya sa sinasabing pag-apologize ni Christine sa kanya. Okay, eto po. Nag-apologize na raw ang aking kapatid na si Christine Reyes. Napanood ko ang sinasabi niyang public apology at hindi ako kumbinsido na ito ay bukal sa kanyang loob. Hindi man lang siya sigurado kung nasaktan niya ako. Tila may paghuhugas kamay sa kanyang statement. Simple lang naman ang aking kahilingan. Aminin niya na siya ay nagkamali at saka siya humingi ng tawad.
Bilang nakatatandang kapatid ni Christine, gusto ko siyang turuan ng isang panghabang buhay na leksyon. Sinabi ko na dati pa na ayoko siyang makulong. Mahal ko ang aking kapatid kaya gusto ko siyang matuto sa kasalukuyang mga pangyayari. Mukhang hindi pa rin niya ito natututunan. Anumang sugat ay napaghihilom ng panahon. Subalit ang pagpapatawad ay binibigay lamang sa taong nagsisisi at humihingi ng tawad. May kahabaan ito, Direk. Ilang bahagi lang po ito. Ayan. Kaya bagong ating komento, mas maganda siguro kung manggaling mismo sa taong nagpahayag ang ating maririnig. Mula po sa ating, siyempre pa kasama natin, live phone patch pa rin tayo kay live na Miss live. Aramina. Ara, madaling araw sa iyo. Hazel! Hello. Good morning, Direk. Good morning. Oo, at si Divine Lee kasama natin, anak. Hi, Ara. Hi, si Hi, Charlotte. Ate Hazel. Musta? Okay. Go, Direct first question. Sorry ka, rarating ko lang sa house. Oo, okay. No, Hazel, ito lang simpleng katanungan ko. No? Kasi sinasabi mo na nakukulangan ka sa sinseridad sa public apology na ginawa ni Christine. Pwede ipaliwanag mo, alin ba sa statement na binigay ni Christine ang nagbibigay ng medyo kadudad-dudang kulay sa kanyang paghingi ng patawad? Hindi kasi, Direk, kilala ko po si Christine. Alam ko po kung ano siya, Sincero siya o Sincero. hindi. Direk, medyo nagkaroon yata tayo ng problema sa linya. Ang sinabi niya, yung